Kabalumang kong Bisaya do. Ilocano, kaya lang talo ka sa Ilocano. I'm 50 years old now. I just turned 50 last week. So back then, it was different. Siyempre, feeling ko Amerikano talaga ako dahil hindi naman kami pwedeng bumili ng property sa Pilipinas. Ang passport ko, ginuha ko pa sa US Embassy. So, talagang American kami. Ngayong araw, meron tayong susunod sa video saan isang foreigner ay marunong magsalita ng tatlong lingwahe na sa Pilipinas lang ginagamit. Una ay Tagalog, Ilocano, at Bisaya. Ating aalamin kung siya ba ay matatawag na Pilipino batay sa pamantayan na nakasaad sa akda ni Philippine Leon na pinamagatang si Saba Pilipino. Kaya, let's go! Mamaya, alamin natin kung pwede naman maging basihan na pinanganak sa banyaga sa Pilipinas at matatawag na siyang Pilipino. Alam na siya. Hindi siya tayo sa Hindi siya tinuruan kung siya saan natuto magsalita. Yung mama niya, yung vocals niya ay American, pero yung mother niya ay half black and half Filipino. dahil sa lolo or masabi natin maligo sa Pilipino ng kaunti. judgment sa Hindi masasabi na ay banyaga. parang mas nangyayari sa kanyang pagiging dahil sa pero sa physical activities Isa rin yung sa pamantayan na nakasulat sa akta ni Philippine Leon na ang basihan, hindi ang basihan, pero kumbaga, parang usually yung mga Pilipino, pero patay na pakawang ilong, may kanang tama, taas lang, at saka yung kulay kayo manggi. Yes. Pero hindi naman yung isaktong basihan ng pagiging isang Pilipino dahil yung isinasaalang-alang ang pagiging isang Pilipino. Yes. Una na dyan is, makita nyo talaga na sa Pilipino kung ikaw ay mayroong balasakit sa kapwa, bagay na makiramdam, at saka mga nasa pagiging mga nakasanayan ng dito sa Pilipinas. isa na rin siya ng pitong mukha sa way pagkapagod ng kultura ayon kay Hasen Philippine Leon sa pitong mukha ng
pagiging tunay, which is naka-indicate doon na pagpapakalaga ng kultura ng isang Pilipino. Kaya nalaman yan, kahit Yung Jollibee kasi nag-traditional natin. Yung pangmasa ng Philippines. Like everyone knows that Jollibee is for Filipino made from the Philippines. Na-adapt na yung mga kaugalian na naipiligan natin lalo sa pagkain. panlasa ng Pilipino. Ganun kasi natuto lang siya ng pusa. At meron siya pagkakusyaan, tawag. Meron siya mga kaugalian at mga natutunan na nakakangyan ng Pilipino. In-identify niya rin naman niya sarili as American dahil naraise sa ang mga taong nakapalibot sa kanya ay Husgahan siya. at sabi ko niya, excluded siya. Pakiramdam niya hindi siya pinungging sa Pilipinas. Kahit 18 taong siya dito nag-stay dito sa Pilipinas, very much. Pero kung aanuhin natin yung isipin natin pa, di ba, kahit ano binuhin siya, kung talagang I mean, puso niya yung pagiging Pilipino. Like, kahit na magaling sa sarili niya mismo, sabi niya, Pilipino siya, di ba? Kung gusto niya, pero may mga legal basis. Based lang sa kanyang experience, para makikita. Magaya sa kanya, para makikita na matawag sa Pilipino. Kasi yung nakapalibot sa kanya, yung gagawin siya. pag iba yung mga katangian niya, yes. Kasi nga matakot siya. Like, yung pictures niya lang, yung binabasa ng iba na, oy, Amerikano ka dyan. Isa mo. Sa unang basa na nakasulat sa AMDA ng Philippine, yung legal basis, Ang pagiging isang Pilipino. hindi natin agad natin siya matatawag na Pilipino. Kasi wala siyang Legal documents, yes. Passport na magsasabi na siya ay Pilipino. Although meron siyang passport, pero hindi dito sa Pilipinas, kundi sa American passport. Kahit yung matutuhan niya siya, pinanganak mo sa Pilipinas, at maklaim niya na siya ay Pilipino, hindi man siya matatawag na Pilipino dahil sa unang Identidad o kahulugan ng pagiging isang Pilipino ni Felipe Angelino is wala na siya. Wala siyang passport. Yung lang pinangahawakan niya, pinanganak siya dito, so kaya sabi niya talaga isang Pilipino, siya ay pinanganak dito. Yun yung lagi piniplay niya kasi dito siya pinanganak at nag-stay siya dito ng mahigit. asserting that she was born in the Philippines. Kumbaga, yung legal basis is yung first step to claim you're a Filipino. Hindi agad siya pasali. Nakakamiss nga kasi, yung mga Tagalog, marunong siya mag-Tagalog, pero ang hirap nila makasinyan ng Bisaya, yung Ilocano. Kung yun lang yung criteria na pagbabasya, mas Pilipino pa siya sa mga taga Luzon. Pasado siya kung sa lingwahe yung pagbabasihan natin ng pagiging isang Pilipino. Ngayon, pag-usapan lang natin yung mga criteria ng mga sa artikulo na ni Philippine Sino ang Pag-usapan yung unang basehan. Yung unang basehan kasi yung legal papers. Batay rin na sinabi, hindi natin siya matatawag ng Pilipino. Sa kadilihan, sa Nagkangilana? wala sa passport at wala siyang papel na masasabi siya ay Pilipino o kahit siya ay pinanganak dito. At yung pangalawang kriteria naman, yung paibabaw na mayorya kung nasasahan na mga Pilipino ay usually or features ay may magigulay, pangwasalo. Kung yun ang base yan, hindi talaga siya matatawag. Kasi galing na mismo sa Pilipinas. And she was excluded by the Filipino Adventure. Because of the judge. Pero yung ano lang, I was amazed kasi kahit nasa
di ba, nagsimula siya magsalita ng Tagalog. 8 years old. Ngayon, 50 years old na siya, di ba? May isang taon na siyang nagtatagal. Hindi niya yung pinakalimutan dahil sa mga kaklase niya. Sinasaalang-alang niya ang bihang Pilipino dahil sa mga kaklase niya sapagkat ito ay nakaugalian niya ng magsalita ng Pilipino kahit nasa ibang bansa siya. Diba? Kung bakit na yung pagbabasaya natin, matatawag natin yung Pilipino. At masasabi pa natin, siya ay mas Pilipino kaysa sa ibang Pilipino na isa lang ang bigang alam na ginagamit sa Pilipinas. Social natin, mag-discuss yung Tagalog, Pero Na-adopt niya. pero may pinagbabasihan. may legal basis. Nasa mga batas. May criteria na pakasasya, pero may criteria na Hindi siya. Mas naibabaw talaga yung pagiging American niya kaysa sa pagiging Pilipino. Kung ang pagbabasihan natin, Yung legal papers. Pero yung kaugalian, salita at art, masasabi natin na Filipino worker siya. Kasi imagine, 18 years old, siya umalis sa Pilipinas, and now she's 50 years. At now, marunong pa rin siya mag-Bisaya, Ilocano. Kaya masasabi natin na kung natutunan niya sa ating bansa ay kanyang isang puso, habang buhay na niya, at dumako naman sa Cartilla ni Jacinto, masasabi ba natin siya ay Pilipino? Patay sa akta. sa Cartilla kasi ni Mary Jacinto, kailangan daw, meron doon sinasabing magiging tunay kang Pilipino kung sinasaalang-alang mo ang kaugalian ng pagiging Pilipino. So, sa inyong palagay, sinasaalang ba ni mga babae mo ang Kung sa wika ko, papasok naman siya sa Siyempre kasi, di ba, 18 taon siyang nanirahan sa Pilipinas. So, yung Pasko, yung Fiesta, yung ang celebration, parang nasa Pilipinas. yung mga nakapaligid ano pa ibang katangian sa Yung the way siya magsalita is natural. Parang hindi mo makikita na ay foreigners lang. Maano sa bato? So, sa kabuuan, merong mga kamantayan na pasok siya na tawagin Pilipino. Pero sa legal basis lang talaga siya sasabi. kung focus tayo sa legal phrases. Doon siya sasabi. Pero sa kabuuan, na criteria na Pagiging identity ng pagiging sa Pilipino. pasok siya. And yun lang po namin sa Hindi na amin. pinanood, pinalisa. Bawat sa amin na may take away sa amin namin na ang pagiging Pilipino ay hindi lamang masasalamin sa papel na yung pinapanghawakan. Maaari kang maging Pilipino kung iyong aangkinin ang kulturang Pilipino at I-embrace mo ang pagiging sa Pilipino. katulad ng kanyang ginawa. Kahit sino maaaring maging Pilipino, pero merong mga kondisyon na dapat isalang-alang. Una ay pagkakaroon ng legal papers. Yung importante, pinaka-importante sa lahat, yung kartilya na binanggit ni Jacinto na dapat lahat ng ilan